Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 16, 2024. And nandito na po tayo sa ating new series called God's Generous Provision. And we will start by God provides for the righteous. And ang ating scripture for today is Psalms chapter 37 verse 25. I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging for bread. So, ang ating teachings for today po is, God is more generous to the righteous. God's generosity is generational. God's generosity is meant to be experienced. So, we will start by asking, ano po ba yung meaning ng generosity? So, generosity po is yung galante or pagbibigay po ng ating Panginoon sa atin. So, ano po ba yung basis kung bakit naging generous po ang ating Panginoon? Unang-una, binigyan niya po tayo ng buhay, ng free will, at ang kanyang iisang anak na si Jesus para tayo po ay isalba o sagipin sa ating mga kasalanan. So, ano rin po ba yung ibig sabihin ng righteous, or ano po ba yung basis para matawag kang righteous na person? So, pagkaka-explain po ni Pastor Russell is, ang righteousness ay hindi sa pamamagitan or nagiging basehan yung ating mga tamang ginagawa. For example na lang yung pagbibigay natin sa church, simbahan, pag-help sa mga taong nangangailangan. Hindi po sa ganun. So, being righteous is about our relationship with God and kung gaano tayo kalalim sa ating Panginoon. So, nagiging righteous daw po tayo sa pamamagitan ng ng lalo pang pagpapasakop sa ating Panginoon at sa paggawa. At ito po yung effect sa paggawa ng mga bagay na inuutos niya. For example na lang, kasi tayo po ay malalim sa Diyos, and of course mas magiging matuwid tayo dahil ayun nga ang ating gusto ng ating Panginoon, at ayun din yung parang effects ng ating pagsunod sa ating Panginoon at pag-accept and pagpapalalim natin lalo sa kanyang presensya. So, application for today is, be grateful for God's generosity, be qualified by living a righteous life, be a blessing to your family. So, be grateful for God's generosity. Binigay niya po ang kanyang isang anak para po sa ating kaligtasan, para po tayo masakip sa ating kasalanan. Be qualified by living a righteous life. And this means na mas lalo pa po natin pagtibayan ng ating pananampalataya at relationship kay God. At ang magiging epekto po yun sa atin is, mas magiging matuwid pa po tayo sa ating pamumuhay na susundan ang mga teachings ng ating Panginoong Jesucristo. Be a blessing to your family. So of course, by being righteous is you're also influencing your family and also sharing the blessings or the generosity of our Lord to them. Of course, their Lord also. Ayun na po, maraming salamat. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating devotion for today. Ayun na po, maraming salamat.